Hello, hello. Nako-concern ako sa ano. Hello, hello everyone. Pa-like and share. Ay, teka, ano muna ako. Mag-share muna ako ng live. Wow, aga. Oh. Kunti nga ako magka-hangover. Diyos me. Yes, ang aga ng live, very unusual. Si PRRD punta daw ng QC. Talaga ba? Pinag-iisipan ko nga eh. Makapunta ka! Pagkatapos ito na live na, maliligo na ako, tsaka mag-aano na ako. Punta akong QC. Ako, yes, sasabihin na naman nila, Joey, di ka pa naliligo? Oo, di pa ako naliligo. Nagbasa na ako agad. Diretso. Ayan. Ay, madam, anong chika kagabi? Parang ang saya ng meetup nyo kagabi. Oo, no? Sobra. Actually, nagulat lang rin ako kasi sinabihan lang rin ako last minute. So, hinila-hila lang din. Kinaladkad lang ako ni Madam Ellie papunta doon. So, yun. So, well, live at noon now. Hindi ngayon lang, oh, shot. Grabe makapaningil ng time slot ng mga to. Ngayon lang. Ayan, kasi naano ako, na babother ako dun sa ang daming content creators ngayon, non-political, pagkatapos ang pinapaano nila na problema is yung DepEd remittance sa GSIS. Kakagulat ka eh. Grabe makapaningil ng time slot. Patay na daw si Doc Rowena Burden, madam. Patay na ba? Pero nakita ko yung news break na nakita ko yung news break na ang pangalan nito, nag-ano siya, yung fatal heart attack. Sana makarecover siya. Pero kasi ang laki nung gusot na ginawa ni. Fatal, raw, yung matinding heart attack. Pero, hindi pa yata na-declare na patay, Glenn. Grabe ka naman. Tingnan, check nga natin kung meron ng Ay, pucha! Succumb to fatal heart attack. Succumb to... Oh my God! Na-dead zone siya. OMG! OMG! Oo nga. Oo nga pala. Ayun pala ang report. Nagwagi si parang healthy naman. Binalikan ba ni Gwen yan si Rowena? Ano ka ba? Apat yung warrant of arrest ni Doc Wee. TikTok at YT ba to, sabi ni Cosmo? Dito lang, sa TikTok lang. Hello, Leonardo.
ang tawag dito, James. 'Di ba nagpupatak doon si Doc Wee tungkol kay Gov Gwen. Pagkatapos binalikan siya ni Gov Gwen, kinasuhan siya. Nagkaroon siya ng 4 na warrant of arrest. Patong-patong na libel cases. Ayun. So, yun. Ang alam ko, nag-post lang siya ng bail bond. Kaya siya nakalabas. Kaya siya And, actually, sinabi ko na to before Yung, kumbaga, parang may dun sa, dun sa campaign ni Doc Wee. She must have like an earth-shattering proof against Governor Gwen. Ganon. Kasi ang dami niya nang sinabing incriminating na na cyber libel talaga Ganon. I do not know if the heart attack has something to do with that. Hindi ko alam kung yun yung problema dyan. Yun yung naka-contribute dun sa heart attack niya. Pero, nevertheless, we do not wish anything bad to happen to anyone, no? So, I hope she rest in peace kung ganon. Your thoughts, ma'am, interview ni Karen Davila. Ay, nako, diba? Si Attorney Migs! Ano ba naman yan? Of all people, Karen Davila pa yung mag-outsmart sa'yo. Diyos me, nakakahiya ka, Attorney Migs, ha? Sobra. As in-slam dunk siya ni In-slam dunk siya ni Karen Davila. Pagkatapos, ito may nakakatawa dun, magkakampi sila ni Karen Davila. Diyos me. Patawag na ito sa Senado, dali. Ako ang papatawag. Si Karen Davila lang ang katapat ni Attorney. Totoo. Diyos me. Pinag-take down ni FB mga videos ni Migs na ini-interview ni Karen. Oo! Ang natira na lang yan nasa YT. Oo. Ako papatawag ako sa Senado. Go! For what reason? Ni JV or hers ito? Go! Sino ba? Nakaabot din sa live mo, Lods, from Tagum City, Davao del Norte, an hour after Davao City. Hello, Sir John Rodel Tan. Grabe nga, nag-iba si Karen Davila that time. Well, actually, si Karen Davila, she's always asking, to be fair sa kanya, mahirap naman rin talaga yung mga tinatanong niya. So, kung bobo ka, babrasuhin ka talaga ni Karen. Kaya nga, ang tawag dito, yung, you need to be smart. 'Di ba? Kasi nga yung mga insinuations rin ni Karen, malala 'Di ba? Gusto ko mapunta kayo si Mark Lopez sa Senate, yariin niyo si JV. Oo, as in. Hindi ako takot. They want to summon me and talk before the Hi, Kuyang Eric. Hello. Ayun. Wala pala alam si Migs. Ayun. Teka, dito kaya ako nag-live kasi nga, ang tawag dito, ang daming mga content creators, no, talking about the DepEd remittance sa GSIS. And they are appealing to everyone na, uy, DepEd, maawa naman kayo, kineme, uy, DepEd, ganyan, eme, ganyan. Okay, ganito. Okay? Ang problema ng DepEd at ng GSIS, actually not limited to them, no? Also in SSS and Pag-ibig, is actually a problem that has been happening since 1997. Okay? 1997 to 2010, merong bilyong problema ang DepEd because of remittances sa GSIS. Okay? Umabot yun ng parang 6.5 billion. Okay? That is why in 2012, nagkaroon ng MOA ang GSIS at ang DepEd figuring out kung paano magkakaroon ng smooth remittance ng pera. Okay? Ngayon, yung pera hindi po nawawala.
Hindi na walang nawawalang pera dito. Yung pera, hindi lang nare-reconcile. It is really a problem of logistics and system. Okay? Hindi nawawala yung pera. Ang problema, hindi nare-reconcile. And one of the reason is because ang government employee po, more than 50% ng government employee is coming from DepEd. Okay? It is coming from DepEd. So ngayon, they are having talagang huge problem to. 1997 pa tong problema na to eh. 1997 pa yung problema na yan. Pinoy actually tried to resolve it. Okay? I-reconcile ng bonggang-bongga. Okay, since reconciliation naman ang gagawin natin, kung may nawawala, binayaran na yun nung time ni Pinoy. Nung mga time na yun kasi nung time na yun, they wanted to catch up with the remittances. Ganyan. Because, the problem then was, if the unreconciled remittances will persist, mawawala yung mga benefits ng mga teachers sa GSIS. Hindi sila makakapangutang, yung mga ganong etchos. Ganyan. Okay. Ngayon, after nung Pinoy administration, was it resolved fully? It's not. In fact, during nung time ni PRRD, nagkakaroon pa rin ng mga problema sa mga remittances. So that is why during the Duterte time, may mga ini-issue pa ng mga memos na fino-forgive talaga yung mga interest, kineme, ganyan. Kasi nga nagkakaroon nga ng problem dun sa remittance. I think it has something to do with the system or whatsoever. Yeah, but sa totoo naman, valid naman talaga yung problema na but hindi ito maayos kasi this is supposed to be very administrative. So what is going on? 'Di ba? What is going on? So that's a valid question that needs to be addressed. Inday Sara actually acknowledged this problem earlier this year. January 2023, nakita na rin niya itong mga problema na to. Naglalabasan nga. So, naiipon na naman yung mga remittances na hindi nakakarating on time sa mga proper agencies like PhilHealth, Pag-ibig, at saka GSIS. Ganyan. Sa nabasa ko sa Rappler, hindi DepEd ang problem. Ang prob records ng GSIS. Yes! Yes! Kasi nga DepEd is more than 50% of government they are more than 50% of government workers. Kung 100% lahat ng government workers, yung mga government workers from DepEd is more than 50% of that. Bakit po ma'am pinagkakalat nila dahil daw po yun kay VP Sara? Because they're trying to ruin Inday Sara. They want to make it appear that the problem is Inday Sara. But this is a problem that started in 1997. Matagal ng problema to. Inday Sara actually is aggressively trying to resolve this problem para hindi na siya nagpe-persist. So yung mga nagsasabi, uy, DepEd maawa naman kayo, eme. Actually, wala pa namang nawawalang privileges sa mga teachers. But of course, you want to avoid yung time na magkakaroon ng problema dun sa records pagkatapos mawawala yung mga privileges ng mga teachers. But at this moment, wala namang nangyayaring ganun. Wala namang nangyayaring ganun. But the failed remittances in the past caused a problem na dumating dun sa punto na nagkaroon na ng problema sa mga benefits yung mga teacher. Ayun. Magkano bayad sa'yo ng China? Sabi ni Aris Gurley. Aris Gurley, pakisabi po sa akin kung saan po kukunin para masabi ko sa'yo kung magkano. Demolition job ba ng Piklawan yan, Lods, kay VP Sara? I don't think it's coming from the pink, no? Kasi ang ingay nila at sinisisi na lahat kay VP Sara. Yes, sinisisi nila kay Inday Sara because they do not know the problem. They do not know the extent of the problem. They do not know the nature of the problem. Ayun. So, mag-ingat-ingat kayo.
actually, I'm going to make a content about it. If you can tag me doon sa mga content creator na nagsasalita about this, na hindi naman nila alam that this problem actually started in 1997. 1997 pa yung problema na yan. Diyos me. Pagkatapos ngayon, all of a sudden, si Inday Sara may kasalanan. Diba? Tangina nyo. Dahil ba ng tahimik ni PBBM? Hindi ko alam. Madam Jo, I know may alam ka sa mga mangyayari next year sa Uniteam. One year and 6 months na lang natitira nila kasi sira kay Sara bago mag-eleksyon. Doble effort na yan. Tanga-tangahan si attorney doon sa question sa kapatid niyang dalawa. Layo ng sagot niya. Ay, nako! Diyos me. Si attorney Migs. Diyos ko, attorney Migs! Share namin sa FB, dami views na naman yan for sure. Sige, gagawa ako ng video. Yung gagawa ako nung kagaya nung last time na yung kay Doc Lorraine at saka kay Eric. Ayun. Wala na mo boto kay Migs. Patalo nyo na yan, Seth! Ipatalo nyo na yan, Diyos me! Actually, madaling rasbakan si Migs eh. Madali siyang rasbakan. Kasi party list siya. Pa-attorney ka muna, Joey, sabi ni Minata. Higat. Okay. Noted. I'll do that. Saka ka mang-geng-geng. Ba't ikaw? Abogado ka ba? Pumasa ka ba? Ba't ka nang geng-geng dito? O, saka ka mag-comment dito pag abogado ka na rin. Ha, Minato? Si Auntie Migs na pahiya big time, pero baka di pa natinag si Akla at itutuloy pagtakbo as mayor. Ay, lampaso nyo na lang. Ipasa mo muna. Minato, saka ka mag-comment dito pag pasado ka na ng bar. Okay? Saka mag-comment dito pag pasado ka na. Na? Ikaw, tagal-tagal mo ng tagal-tagal mo ng troll. Diyos mo, hindi ba nag-i-improve yung mo? Sinuka na yan ng mga taga Davao. Dutertes despised them. Si Joey naglodi pumasag. Just like attorney Orsida Acosta, she also failed the bar several times. Coco Pimentel also failed the bar several times. Lenny Robredo failed the bar several times. Ayun. So ngayon, ikaw, Minato, nakapasok ka ba ng law school? 'Di ba? Block mo na yan para mawalan ng kita. O nga, block nyo na yan. Ayun. So anyway, yun. Random, di naman ako magpapaakyat kasi mabilis lang tong live na to. Lodge, pwedeng para matanggal ang, way para matanggal ang house speaker? Ang tawag dito, alam mo, sa totoo lang, with the release of Ka Eric and Doc Lorraine, it speaks of the value of pag-iingay. Okay? Remember, yung House of Representatives are in Congress because they are supposed to represent the voice of the people. 'Di ba? They are supposed to represent our voice. So if we are going to antagonize them dun sa mga kabobohan nila sa Congress, they have no choice but to listen to us. Kasi gusto niyan, next election, manalo uli sila. 'Di ba? Gusto nila manalo uli sila. So, kaya
kailangan, now is the time to be very, very, very vigilant. Now is the time to be very, very, very participative sa mga ganitong klaseng usapan. Para talaga maboljak natin yung House of Representative na porket nakaupo na ngayon kung ano-ano na lang pinaggagawa nila dyan. Thank you, Random. Pumesisyon na di umano si Mix before barangay elections and yung ibang mga kapitan ngayon, makanoji. Talaga. Gusto ni Croco Martin maging Prime Minister. Source namin si Super Ate. Oh! Nakakaloka. Di ba sinabi na ni Manang Amy? Baka merong gustong maging Prime Minister dyan. Ayun. Pinsan niya yun eh. Davaoenos, alam nyo na, may Exhibit A na kayo kay Attorney Mix. Huwag nyo na panalunin. Hindi, to be fair, hindi Davao ang magpapatalo kay Migs. Buong Pilipinas. Kasi party list yun eh. Party list si Diba? Siguro, maybe marami siyang nakuhang boto sa Mindanao. Bilang Mindanaon nga yung roots ng PBA. Ganon. Pero, we can actually rest back. Lahat tayo pwedeng mag-rest back kay Migs Nograles. Sa mga Nograles, si Kaka lang ang manalo. In fairness kay Carlo Gonzales, maganda yung performance niya nung inappoint niya ni PRRD 'di ba? Susuka na yan ng Davao, never na mananalo yan. Not all Mindanaoan like ang pamilya, sabi ni Jen. Ayun. So, ate yung party list is Baluarte din. Yeah, I can understand that. So ngayon, pero kumbaga, lahat kasi may say dun sa party list eh. Kasi lahat ng voting sites, makikita yung pangalan ng party list na yon. But yes, they have a foothold. At ang sinasabi nga nila, ang foothold nila is yung sa Davao. Ganon. Sa Mindanao. Nograles, never nanalo yan sa Davao. True, latak na lang sila. Di ba ang latak tinatapon? If pansin nyo, taga Davao sila lang mga Nograles ang may naka-name sa Davao na mga projects nila. Lord, sino ba yung Gutierrez na one-rider party list? Actually, medyo bata pa yan eh. Yang si Gutierrez ng one-rider party list, siya yung pumirma para magkaroon ng ICC investigation dito sa Pilipinas. Tumigil na kayo mga aso ni Duterte, sumunod kayo sa admin. Pak you. Oh. Makapagsalita. Sige nga, bago ako mag-end live, akyat kung matapang. Sumunod kayo sa admin. Ganyan. Diyos ko po. Dami-daming katangahan itong admin na to. Tapos gusto mo, susunod kami. Diyos me. O na O sa banyo mo. Ayun. Ayan. Yan na naman tayo. Yan, tapang-tapang. Nag-send ako ng invite. Di naman umaakyat. Patigil pa. Ano nyo naman? Ang pangit ng party list system, mayayaman, nagmamay-ari. Tingnan mo si Trans Castro Call na call. Actually, totoo. Kasi ang nangyayari na if you cannot win, remember, party list, party yung sineshadan mo dyan. Pangalan ng partido. So, hindi mo nakikita kung sino yung nominees nila. So, kung kunwari, isa kang Martin Romualdez na wala kang kaapil-apil at hindi ka talaga mananalo sa national election, sa mga election at large. Yun yung backdoor mo. Mag-party list ka. Ganon. Hi, Mami Laika. Sabi ni Dr. Badoy, sumasayaw pa daw si Franz nung nakulong siya, pati si Kimbo nakikisayaw.
Hello, Vanisher. Actually, maganda naman ang party list system. Tanghaling Oo. Quick live lang, quick live lang. Kasi ano nga, mamilay ka, gusto kong pagka meron kayo nakita mga content creator na yung nagsasalita tungkol dyan sa DepEd, ganon. Paki-tag ako, kasi isasama ko sila dun sa content ko. Ano sabi nila? Yung sinisisi nga nila si Inday Sara dahil dun sa remittances na, yung mga problema sa remittances. Lods, tomboy po ba si Kimbo? Sabi ni Pilipinas Korea. Alam mo, tomboy siya, straight siya, or whatsoever. It's none of our business. Na-save mo ba yung kay si Makagago pala yun. Oo, Uncle Ayan. Tinanggal na ba niya? Ay, nakita ko yung live na yun kagabi, madam. Joey, ano yung topic nyo ni Sas about yung pagtakip kay Insan tapos may pakwa na gustong kumawala? Gusto nang mabiyak ng pakwan. Ayun. You know, I listen to you, Joey, for my mental health, for catharsis, pero ang giggle ko rin nowadays. 'Di ba? Iba yung yung sobrang garapal. Love watching your live. Polsai student here. Go, Polsai! Ayun. Owi, kaya ka pala andito. Hindi ka na din matino. Oo nga, ano ba sinasabi pa ni Owi? Pambalahura lang naman ang content nyo, hindi naman pang matino. Anong content ko yung pambalahura, Owi? Identify, please. Owi, hanggang 2 comment ka na lang ha. Feeling ko naman kumita ka na. Akyat. Para explain mo sa amin kung ano. Explain mo sa akin kung anong pambabalahura yung content na ginawa ko. Kasi ang utak ni Owi may latak na kaya ganyan. May live ba kayo mamaya ni Sas Ate Joey? Message ko siya. Pakitanong po si Congressman Akop kung ano masasabi niya. Masasabi niya saan? Dito nga ako natututo kay Ate Joey. Oo, sama-sama tayong mag-aral, 'di ba? Sama-sama tayong mag-intindi ng mga bagay-bagay. Ayun. Alam mo si Attorney Trixie, mas maganda siya sa personal. Kaysa sa yung pag nagla-live siya. Kasi si Attorney Trixie pag nagla-live siya, ano rin siya, yung wala rin siyang pake doon sa angulo ng camera niya. Tapos parang yung, di ba pagka mag-isa niya sa camera, parang ang laki-laki ng face niya, ganyan-ganyan. Pero pag nakita mo sa personal, ganyan lang kaliit yung mukha. Ang liit-liit ng mukha. Sobrang ang liit-liit ng mukha. Ay, natawa si Kuyang Eric. Talaga, di siya photogenic. Hindi siya photogenic, pero pag nakita mo siya sa personal, ang charming ng itsura niya sa personal. Ang ganda-ganda niya sa personal. Maganda gawing topic si Migs Nograls. Ayan, aakyat na si Mami Laika. O sige na nga. Okay. Ano ang tawag ito? O, Sefi, umakyat ka na, Sef. Ayan, Mami, si Attorney Trixie kasi maganda sa personal. Tingin ko photogenic siya, kaya na pa nagla-live, alam mo, Mi, ito yung isa sa gusto ko sa live mo, or nila Sas. Hindi kayo nag-e-effort na magpaganda bago mag-live. Kasi, hindi naman pagandahan to. Sa true. Correct. Ayun. Si Attorney Trixie, di ba, nagla-live nasa kotse, tapos yung camera nasa baba. Yung mga ganon. Wala rin talaga siyang pakialam dun sa niya. Tapos kung kumbaga ano yung usual rin niya, ganon, hindi na siya nag-e-effort na kineme. Pero pag nakita mo siya sa personal, ang ganda niya. Ang ganda ni Attorney. Saka yung niya, yung kilos niya, alam mo yung talaga yung kolehiyala nung time namin.
Oo. Ganun yung kilos ni Attorney Yung Trixie. charming na, may hinhin na, may hinhin na, ay, kolehiyala, yung ganun. Pero ang gusto ko kaya kung makiat, ano na naman yung kay Sarah na sinisisi siya sa... Kasi napansin mo, ang daming, di ba si Christian Gaza, na gano'n siya, uy, DepEd, maawa naman kayo. Wala namang Diyos ko, may nakikinig ba doon sa baliw na yun? Eto nga, sige, si Christian Gaza, wala naman nakikinig dyan. Pero ang dami-daming mga content creators nga. It's a campaign It's a campaign. Kinakampaign nila. Yes, oo. Ang dami, yun nga, yung shinare ni Uncle Ayan, yung kay Makagago, na, uy, naghatid ako ng anak ko, pagkatapos, parang naisip ko lang, kasi, nagrereklamo sila, yung GSIS daw nila, hindi pa nariremit. Saan napupunta to? Kineme, ganyan-ganyan. Eme. Teka lang, di GSIS ang habulin nila. Bakit DepEd? Kasi, nagkakaroon, ang problem kasi, at this moment, ang problem is reconciliation. Hindi nila ma-reconcile yung records sa GSIS at saka yung records ng hawak ng DepEd accountants. So ngayon, may mga remittances na nare-reject. So, wala namang usapin to doon sa nawawalang pere. Meaning This is not a nare-reject? problem of, Meaning nare-reject kasi hindi updated yung document. Hindi naman nawala yung pera, na-reject lang. Oo, ganon. So ngayon, ang tawag dito din ngayon, parang yun yung pinapalalalin nila. So parang they are exaggerating the situation as if nanakaw yung pera, nawawala yung pera, at kasalanan to ni Inday Sara. Mami Laika, alam mo ba itong problem na to? It started in 1997. It's been ongoing issue. Ongoing lagi yan kasi yung updating ng records, dapat yearly or dapat real time na lagi nag-update. Kasi pag hindi ka nag-update ng records mo, paano ko nga naman bibigyan Na-flag ng COA yan, Mami Laika, nung recent review ng COA sa DepEd, itong 2023, for the 2022 budget. Na-flag nila yan, and then, DepEd was asked to explain bakit ano nangyari. Pero sabi dun sa report, na-explain naman dun ng DepEd, that's why they got the unqualified opinion for DepEd. Which I think that was first for DepEd. And actually ngayon, DepEd is actually aggressively trying to resolve it. Correct. Kasi Mami Laika, sa totoong buhay, ang legit na problema dito is, bakit hindi masolusyonan itong napakatagal na problema na to? Isa kasi dun sa major challenge dito is that DepEd employees is more than 50% of the government employees. So ngayon, nakikita nyo yon? Halos milyon-milyon yung milyon-milyon yung empleyado ng DepEd. So ngayon, if you're going to lump the problem of DepEd into one, malaking problema talaga yun kasi halos kalahati sila ng gobyerno, ng burokrasya ng gobyerno. Ngayon, itong mga tangatang mga content creator na to na makapagreklamo, maituro lang ang problema kay Inday Sara, hindi nyo naman naiintindihan yung mga factors that comes with this. Diba? Maraming salamat po sa Cosmopolitan. Bakit May pa-love drop. Cosmopolitan. Grabe yung paninira kay Inday, no? Oo. As in, ngayon, ito syndicated. Ang dami ko nang nakikita. Si Christian Gaza. Si Makagago yun, yung shinare mo, Uncle Ayan, no? Si Makagago. Oo, si Makagago. Tapos meron pang sino pa nga yung Sian Gaza, hindi, meron pa eh. Meron Christian, yung bakla. Antolin? Hindi, yung sa kanya, 125 million in 11 days eh. Ayun. Sa bagay, yun din yung ko last time sa kanya. Pero yun ang lumalabas sa sa mga FYP ko eh. Yung sa DepEd. Pero remember, tama, may nabanggit si Kuya Ayan yung sa COA dati na parang sinasabi na itong mga project na to, i-reconcile nyo yung records lang. Yung records lang parang sabihin nyo kung ano. Sabi ni Yes. Sarmiento, DDS ako pero sobrang dadamo talaga ate. Wala akong pake. Oo. Ngayon, kung talagang DDS ka, maiintindihan mo kung bakit ako dumadada siya rin Sarmiento at putang ina mo. Okay? Tigilan Pangaling mo. dapat ang dutong. Grabe, ang luto! Nakamaylo pa yan.
Oo. Ano to, mocha kape? Tigilan mo ako. Ayan, wala pa nagbabantay sa akin, wala pa nagre-record. Pero mami, yung Ano, so? accounting ng record Hmm. ng DepEd, dapat noon pa yan. Hindi yan something na biglaan na lang nagsimula nung umupo si Inday. Yes. Kaloka kayo. Okay, ang malinaw dito, this problem is not caused by Inday, okay? Tapos kayo mga sinungaling kayo, kung ituro nyo kay Inday, it is as if siya yung may kasalanan nitong problema na to. This problem has been going on since 1997. Come on. 'Di ba? Pero may magandang ano yan, magandang tutukan ni Inday kasi talagang yung Solve it. accounting ng records, Yes, ano yan, yes. something na malaking problema. Parang tingin nyo lang parang simpleng problema, pero ang laki ng epekto niyan. Kapag parang ano yung national ID, yung bigayan ng ayuda, bigayan ng sweldo. Kung wala kang matinong accounting ng records, paano mo maibibigay yung mga ano, yung mga tulong or yung mga kung ano yung dapat sa kanila? Oo, Pero- she took actions on this already. In fact, September 2023, nagkaroon na ng MOA, GSIS, at ang DepEd in order for DepEd to have a special people to attend the concerns of the teachers. Okay? Kasi yung isang ano dyan, kasi dapat kung ikaw, customer ka ng GSIS o nagbabayad ka ng premium, dapat you can ask questions to the GSIS about your records eh. Before they can do it. But, they have to fall in queue. But with the MOA, GSIS and DepEd agreed that there would be a team of people na ang aasikasuhin lang nila, mga teachers lang. Ganon. So, aside from that, may mga may mga MOA rin na yun nga there is a marching order. Another. Oo, thank you. Malaki atang na ano niya, na panalunan niya. Oo. Ang tawag dito, meron ring mga since January 2023, yung mga regional accountants and GSIS would have a reconciliation meeting. So, para hindi mag-pile up yung mga delays sa remittances. Ganon. Meron ako narinig na storya about this eh. Because this issue of, like what Uncle Ayan said, this issue was actually raised in the annual audit report of DepEd. In which, na-clear na ni DepEd yung sarili niya at na-explain niya na ang sitwasyon. So there should be no issue. But you know what, Uncle Ayan? COA has been going to DepEd even after the release of annual audit report, trying to find Something. dirt or whatsoever. Pero ate That ha, they can use to Now, I don't know why they're doing that, and I don't know why all of a sudden, ganyan sila kay Ito Pero if ito ever- ang mahirap sa politika natin. Kung sino yung nakikita ng taong bayan na nagtatrabaho, yung ibang mga kalaban na gusto magpasikat, imbis na gawin din nila yung trabaho nila ng maayos para sumikat din sila. Ang ginagawa nila, yung gumagawa ng maayos na trabaho, tinitira nila. So, pag ganito yung Pilipinas, talagang walang mangyayari sa atin. Kaya sana po yung mga nakikita nyo nagtatrabahong politiko, i-praise po ninyo, itaas ninyo para yung mga palpak, mag-iya ka na lang sa gilid. Mawala na sa mundo. Pero ate, for me ha, I think this is a double-edged thing for Inday. Kasi if ever man na ma-solve niya yan, mawala talaga ang kurakot dyan sa DepEd. Kasi pag may good accounting system ka, makita mo na ang in and out ng pera. Yeah, oo. Ang problem kasi ganito, I think they are looking at DepEd as one single unit. Oo. The entire bureaucracy. The thing is, if you're going to look at DepEd ng ganong level ng perspective, you're really going to see that something is wrong because of the sheer size. Kasi ganito yan, For example, Office of the President, you have 200 employees, okay? You have 200 employees. Merong isa dyan na, let's say, sa 200 employees, meron dyan isang problema. So, that's just one person. So, that is what? 0.5%, right? 0.5% of a problematic aspect of, let's say, example lang to, OP 5.5%, one person. Okay.
But if you're going to do the same, let's say, DepEd, na meron kang 1 million employee, and you take that 0.5% to 1 million, ilan yon? That's 500? 0.5. That's 50,000, I think. Or, yeah, 50. And then it becomes scandalous, di ba? True. It becomes scandalous. Do you see the Do you see the analogy here? Mm-mm. So, Ang yun balita, naman Ate doon. Joey, ano lang, may mga parang instance na parang kunyari itong district na to, ito may kulang. Parang may mga several districts lang. Pero hindi as a whole. Hindi nakaka-comply. So, may talaga. That is why the regular reconciliation, it's really very important. Grabe, may nag-flash. Di ako Gerald, yun. ba't ka nag-flash? Oo nga, dear. Mag-meet ka kaya? Ito yung mga nagpapalian. Nire-release ko ka, lang yung Gear! Dear, mataturn off sa'yo si Ninong Mark. Ano ba? Ng yellow. Walang yellow. Hindi ko alam na gano'n. Yellow ba yan? Kala ko nag-flash ka. Gumawa pa rin O sabi ni Glenn, kumakain yung mga tao. Yan, tanghaling tapat o 12:30 oh. Buti na natapos na ako mag-lunch. Seryoso kami dito sa bigla na lang. Diyos ko. Alam mo, may ano rin to, double sword to, hindi to, ay, hindi pala double sword. Alam mo tawag dito, hindi lang to problema ng DepEd, problema rin to ng GSIS. So, hindi mo pwedeng sisihin solely si DepEd dito. Dapat si GSIS din. Kasi yung accounting of records, yung alignment is between the two of them. Ang ano ko lang, sa amin kasi malaking kumpanya kami, may talagang 2 taong nakatutok dyan na walang ginawa kundi ensure yung mga records is papunta sa SSS na okay, updated. Tapos pag may mga katanungan talagang naka-ready sila at napaka-efficient. Parang ako recently, nagpa-correct ako ng records ko. Ang tagal ng SSS bago gumawa, 1 year. Halos 1 year pero pinupukpok pa sila nung taga-company namin. Paano kung ako lang? Walang tulong. Ang tagal talaga ng SSS mag-react. So parang ganun din yung sa GSIS. So yun nga, parang medyo inaano nila to, no? Sinisensationalize nila tong yung kay Inday. And they wanted to blame Inday for what is going on in DepEd. Problema, na naabutan naman niya yan dyan. Diyos ko po, 1997 pa yan eh. Etong tanong, di ba nung time ni Pinoy, he tried to resolve it, na-resolve ba? Hindi. Minana pa rin nung mga minana pa rin nung, to be fair kay Pinoy, I think what he did in 2012, no, trying to resolve this issue and restoring all the benefits of the teacher, that's really good. That's good job for Pinoy. That's really a good job for Pinoy. However, even that wasn't able to resolve it completely. Okay? So ganun kalaki tong problema na to. I want to hear more kung bakit nagkakaganon. Kung bakit kasi supposedly 'di ba parang administrative work lang siya. Oo. May may nag-comment yung sa e-filing ng remittances. Agree ako dun kay Pinoy. Tanda ko tong issue na to kay Pinoy na inaksyonan niya. Kaya rin that time mano-mano. Ito kasi nag-shift tayo from electronics eh. So, baka kailangan i-revisit ulit yung process. Kasi kung Yes, me, kasi yun yung tinuturong problem eh. Yung isa sa mga problem, nare-reject daw yung mga filing. And since nare-reject yung mga filing, hindi pumapasok yung bayad. Ayan. Itong issue na to ng DepEd at GSIS, is this both sa mga teachers na nag-retire na or pati yung mga active pa ngayon? Lahat. I think everything. Kasi may kulang sa kanilang remittances at saka yung parang accounting sa system nila. Alam mo, tinaawa ako sa mga teachers ko kasi meron akong teacher na malapit na mag-retire. Until now, hindi siya nakaka-loan sa GSIS. dapat siya mismo nagpa-follow up noon. Parang normal Yun yung nga Sinabihan ko na rin teacher ko yun, ma'am, follow up yun na lang, ma'am. Baka kasi, may alam mo girl, ang may ko diyan sa bukid namin, may parang isang teacher, hindi siya masyadong naglo-loan tapos someone loaned for her. Isa din yan. Fraud. Fraud yan.
Yun nga eh, actually kaya nga ini-encourage, sa totoo lang, kaya ini-encourage talaga, yung tatay ko, I remember, talagang part yun ng ano, ng mga sinasabi niya, yung inaano niya talaga yung mga teachers niya na you should inquire directly to GSIS kung yung records ninyo, make sure it's okay, make sure, kasi nga ang daming ganyan, ano, random. Saka isa pa pala to, Routine na nila yan. isa pa pala to sa electronic filing. Kapag nagbago yung apps or yung website ng GSIS o kaya yung process nila sa pag mag-apply ka, usually nagkakaroon din ng glitch. So, importante talaga na tignan din yung sa GSIS. And then also ikaw personally dapat i-ensure mo na yung records mo personal mo yun eh. So dapat insure mo na okay yun. Huwag kang magreklamo na kasi ganyan-ganyan kasi hindi kikilos po yung kayo mismo yung mag-aayos noon ng mga records ninyo. Siguro din yung align sa GSIS o kung saan man yan. Kumbaga, Miss Mami Laika, tulungan na lang din, no? Oo. Kasi dapat tulungan may talaga, tulong. both teachers and also DepEd, magtulungan na lang din para at least lang ma-resolve ito. Give Pero- GSIS. Pero ang dami din kasing mga ate, yung parang mga hocus-focus nga na mga bangko. Kasi for me doon kasi talaga nalulubog yung mga teachers. Dun sa mga ano, hindi Dun pero sa mga- that's a different issue eh. That's going to Mm-mm. fall dun sa fraud na kasi yan eh, tsaka criminal na yan eh. That needs to be addressed, but that is not part of the remittance problem. Yung mga ganon. Pero may remittance ng nag-loan sila tapos hindi ma-remit or benefits na hindi ma-remit. May deduction yung mga teachers, di ba? Oo. Yung kasi ang GSIS po kasi malaki yung percentage na nade-deduct sa sweldo ng mga teachers kasi malaki ang pension ng mga government employee eh. So Kumpara sa remittances SSS. ng DepEd going to GSIS, ganun ba? Hindi Yes, Mm. yes, sir. Oo. hindi naman ano problema nila sa wala naman na walang pera. Hindi lang na-remit properly sa GSIS. Oo. Hindi siya fully accounted ni. Mm-mm. So parang in between the process, baka may na-omit or baka may nadagdag. So yun ang nila. Walang ganong findings, Romery. Walang ganong findings. Ang sinasabi, merong this amount that was not properly remitted. Was it taken away? Was it Hindi mo lang na-remit. Ibig sabihin yung pera nandyan. Hindi mo lang nagawa yung proseso. Hindi mo Okay. lang nagawa yung Hindi siya nakapasok, kumbaga. Oo, hindi siya nakapasok. So parang That yung loan. yung nagbabayad ka ng tax online, 'di ba? Pag Oo. di ba na-experience 'yun pag malapit ng April 30? Yung deadline ng income tax filing. Pagka magfa-file ka, lalo na pag malapit na, yung hindi talaga siya basta-basta makakapasok. You have to try again and again kasi lagi siyang mare-reject. So apparently in this case, that is a chronic problem din sa sa GSIS and DepEd. And yun nga, like I said, DepEd is actually 50% of our bureaucracy. Malaking kasi siya. So, medyo wag tatanga-tanga. 'Di ba? Wag Or masyadong ginagawang issue ni Yung comment ni Jeco Leonardo, sabi niya, nangyari sa akin yan, floating daw yung pera, sabi ni GSIS. Pakyatin mo siya, te, para mas ma-explain niya. Mas Sige. siya. Mawalang galang na Diego. po. Baba ako. Okay. Hindi, Yes po, I so, just- Romy, pakitin natin si Diego. Ayan. Sige. Mawalang galang na po. Baka malihis ako sa pinag-uusapan. Sige, But go, Miss. I'm just curious to ask the panelist. Kasi aware naman po kayo dun sa some exams where the Filipino students are ranking very low. And since PISA you guys exam, are referring to the PISA sound like exam. the experts, Mhm. if you can maybe Elucidate on that. in your opinion, the top 3 or 5 reasons why that may be the case. Our curriculum is not good. The study culture here in the Philippines is not good. So that's why we're ranking low. The study habits we foster to our students is not good. And also, Miss WTS, okay? Before you come here and tell us, now you're justifying the reason why we are bobo. Actually, for the longest time, we do not know that we are bobo. Briones,
with all the issues thrown at her, actually, we need to have a baseline because we need to know our place in world ranking. What is the IQ of a Filipino student? And when we took that exam the first time, we saw that we are actually the idiot bunch in Southeast Asia. Doon pa lang natin nalaman na ganun pala yung performance ng mga estudyante natin. So we have a baseline now. Now, the PISA that was taken, the PISA that was, the PISA result that we are talking about right now was taken in 2022. February 2022. Okay? And the result was actually expected to be very good because alam naman natin, Miss WTS, can you please mute yourself? Kasi may echo ko sa'yo eh. Paki-mute. Miss WTS, can you please? Oh, okay. Hold a moment. Okay, thank you. Alam mo, actually, paano ba to i-mute? I'll mute you. Okay. Ayan. So ngayon, kanina, nagpunta ka dito, you're justifying the kinemerut. What are we justifying here? We need to know the truth. That Filipino students are idiot bunch. And we really need to do something about it. Because before, we have no idea. We only took the exam, the PISA exam like maybe twice, 3 times already. And we are ranking really low. Kaso before that, di ba ang hilig natin mag-Pinoy Pride, pag may nanalong quiz bee, a feeling natin, representative na yan ng lahat ng student. Do not get me wrong, Miss WTS, there are Filipino students who are really bright and would excel in world stage. But this exam is not measuring that. This exam is measuring the general intelligence of Filipino students. In which, yun yung importante because these students are going to be the composition of our labor force. Right? So ngayon, ano yung reason kung bakit mababa yung exam? Ang pangit ng study culture dito. 'Di ba? I mean, students are very, 'di ba? Students are very very interested in more mundane things rather than focusing on their study, be a scientist, be a doctor, be, a technical person, things like that. What do they want to do? What are the preference of our students? What are the things that we cultivate? What are the ideas we cultivate on them? 'Di ba? So, maraming factors to, and it's not because of one person. And remember, our education system is under experiment because we did the K-12, right? We did the K-12 during Pinoy time. And K-12 is going to be the entire experiment, quote unquote, will be finished in, I think, in the next 2 years. Yung from K1 to K-12 magagraduate ng college. Doon pa lang natin makikita if the product of K-12 is really responsive to the needs of our society. So, I think the question, why are you justifying the low? Actually, no one's justifying it. No one's justifying it here. I would rather dwell on the reasons why we are like that, why we are ranking low, and then do something about it. And yung isa sa mga first step ni Inday Sara dito, i-improve yung curriculum. There's something wrong with the curriculum. Students are very low in comprehension. 'Di ba? Students do not have discipline. Those are the problems. Okay na, Miss Watts? You wanted to say something? I'm coming from a place of ignorance. So ang question ko, as if if you knew kung ano mga justifications ng mga government officials, is kind of like where I'm coming from, na nagtatanong ako, ano daw ang mga justifications? And I didn't know na baseline lang pala yung exam na yun. But clearly, the fact na kulang ang mga sa upuan na lang, walang upuan, how does
paano nakakalusot yung sabihin na nating DepEd? Bakit walang nagiging accountable sa mga ganong sitwasyon? Walang tumingin, walang, I'm not Wala sure po tumitingin there's ngayon. Ano po yung monitoring. problema eksakto sa upuan? Oo. Okay, please clarify yourself po. I think I read somewhere na mga nakaupo sa floors yung mga estudyante. Kasi kulang ng upuan sa mga classrooms. So updated ka O ba? kaya yung Kailan mo humihingi ng napanood pera yun? pambili ng electric fan. Kailan I mo don't- napanood yan? Kailan mo nakita yan? Recently yung isang sa Senate Ano na yung problem hearing. is what? Pagka nakita nyo lang po, tapos hindi nyo naman po inalam yung circumstances, why it happened, mahirap po kasi tayo magkukonclude sa mga ganun. Okay? Nakita ko lang sa Senate hearing, yung tinatanong yung mga powers that be na kung bakit si Raffy Tulfo yata yung bakit humihingi ng contributions, donations from the parents. Pero Rapi Tulpi pinanood nyo, expect na Hin- basura ang Hindi, ano masasagot yun? nyo. Sa Senate hearing to, hindi sa programa niya. And I'm not Nagkasagutan sila I'm niya, not for or against since I don't know. I'm asking At questions. ito Yun nga lang. po yung sagot po, okay? Alamin po, nung po bang napanood nyo yon, ay na-explain po ba ng mabuti yung circumstances why it happened? I believe the one that you're referring to, di ba in-explain naman dyan, that it is not a mandatory contribution. It is a voluntary contribution. Okay? Ganito po. Okay? Ganito po. Meron po talaga tayong mga budget para sa pagpapatayo at paghabol ng basic infrastructure for the schools, for public schools. That would include yung building na merong specification, upuan, at mga basic facilities. Okay? Yung electric fan po, okay? Yung electric fan po, at kung kayo po ay nag-aral sa public school, at ako po ay aral sa public school. Ako po ay aral sa public school. Yung electric fan po, kung yung standard building po ay magtatayo lang ng isang electric fan, okay? Kung yung isang building po ay magtatayo ng isang electric fan, at hindi komportable yung mga bata doon, at nakikita naman ng mga magulang na, hindi yun sapat. 'Di ba? Na hindi yun enough. What's stopping them from making their situation better? Bakit po natin minamasama? Ngayon, kung kunwari, pinilit ni teacher, magbigay kayo ng pang electric fan ng mga bata, whether you like it or not. Otherwise, ibabagsak ko to. Then doon yung mali. Pero hindi ko maintindihan kung bakit ninyo pinoproblema yung initiative ng magulang. Hindi po ba kasi kung ang issue is inconvenient sa pag-aaral ng mga bata, ang kulang ng electric fan, isn't that a basic need that needs to be provided by the governing body? Hindi Madam. po. Unfortunately po, ang pinoprovide po ng ating public school is just the basic, very, very basic infrastructure. Because hindi naman po talaga ganun kalaki. Kahit malaki po ang budget ng DepEd, ay hindi naman po talaga niya wala po siyang pabrika ng electric fan, okay? May standard po 'yan. Because we are talking about buildings all over the country. So standardized po 'yan. Okay. Ngayon, gusto mo 5 electric fan ng mga estudyante, ganun ba? Kasi naiinitan sila doon. Hindi po 'yan ganun. Pumunta po kayo sa kahit anong government offices. Nai-inconvenience rin naman kayo doon, Ba't di kayo nanghihingi ng extra upuan? 50 lang yung upuan niya dito, 100 ang pumipila. 'Di ba? Kasi nga po, meron silang standard na ganun lang po talaga yung po pwede niyang ibigay. Ngayon, kung ang hindi ko gets, bakit yung minamasama na nagtutulungan yung parents? This is what we have, this is what is provided. We want to make it better. Okay. Ngayon po, you are digressing, Miss Watts, Miss WTS. You are digressing. Kasi sinasabi mo kanina, quality of education. Ganyan-ganyan, kineme, ganon-ganon. Ang idedemand ko sa gobyernong to is this, access to education. You know what? There is a last mile program of the Department of Education. This was actually started by Liling Briones, And I look at the data.
gusto ko nga, hinihingi ko nga yung data na to, lahat ng last mile program na, last mile schools na tinatayo ng DepEd. Okay? And this is what DepEd is prioritizing. Okay? Miss Watts, why? Kasi po, yung sinasabi mo na walang upuan, nagkaklase sa ilalim ng puno, kineme-kineme, in-identify na po yan ng DepEd noong 2019 pa. Okay? At naglaan sila dito ng 4 billion budget in order to build and provide facilities dun sa mga schools na yun. Doon binuhos ng DepEd yung kanyang programa. Okay? Yung kanyang pera. Okay? Itong mga lugar na to, ito po yung hindi inaabot ng signal ng FB. Ito po yung mga lugar na to na merong 4 building less than 4 building sa kanilang school. Okay? Pagkatapos, yung mga, kung meron man silang more than 4 building, ang kanilang building ay makeshift. Okay? Ibig sabihin, yung mga building nito, yung mga tipong koral ng baboy, tapos nilagyan ng pader, tapos nilagyan ng upuan, yan yung mga makeshift building. Ganun po yung itsura ng mga school sa ibang lugar. Okay? Ngayon po, sa Sara Duterte's time, since she started in 2020, if I remember it correctly, parang 189 schools yung yung na-identify nila na kailangang bigyan ng ganitong mga infrastructure. For 2023, they were actually, I think this is not yet complete, but they were able to complete 10 schools for this year. Since 2019, they were able to build 73 out of 189, ganyan. So, this is being addressed, Miss WTS. So ngayon, kaya kasi sinasabi ko sa'yo, when you're going to, meron kasi akong nakikita mga bata na, na walang upuan. Uy, nakita mo na pala, di bigyan mo ng upuan. I cannot, you're trivializing the problem. That's, and it makes the conversation really, it dumps down the conversation. These are Nandito kayo sa Metro Manila, nakikita niyo yung mga estudyanteng naghihirap, nakikita niyo estudyanteng ganito, walang upuan, then provide. Give that child a fucking chair if that's the problem. Diba? Okay. Yes, and Miss WTS, kung sa city ka man nakatira, that's good for you. Pero haven't you realized that Philippines is an archipelago country, which means there are students who experience multiple factor reasons on why there is no electric fan, on why there are no classrooms, or on why there are no chairs kasi may gera? Haven't you realized that as well? Gera? Yes Yes. po. Yes, may mga areas na, Yes. Hindi mo red. alam? I think ang sinasabi rito ni Random Thing is, kung focus ng mga Pilipino dahil walang upuan, sorry nakakatawa. Maraming factors na dapat unahin. Correct. And yung mga ganyan na, meron kasi kung mga estudyanteng nakikitang walang upuan, paano sila makakapag-aral ng matino, ganyan-ganyan? Nakita mo na pala walang upuan, di bigyan mo na. Hindi ko po nakita yan. Upuan, Na hearing. Nakukolekta ng pambayad ng upuan. I mean, you're Hindi not ko- helping anyone. You're not I just heard the hearing in the Senate. Yeah, and that is our reaction to the hearing because we saw it too. Galit rin kami Oo, on how tapos yung Rafi Tulfo complaints, handled that hearing because it's really wala po stupid. akong children sa public schools or any It's the kind of WTS, it's school. not That you, is it's why. not That is why you it's don't not you. know, Miss WD. Kaya para nagtatanong ako kasi ang mga reklamo galing daw sa maraming parents. Daw. And, According to hindi naman siguro magsisinungaling sa Senate. Yung point niya doon sa mga nagrereklamo. It's not you kasi hindi naman to may anak sa public school. Nagpa-aral sa public school eh. Like I said, nag-aral po ako sa public school. I am publicly educated through and through from grade 1 to college. So, I know the situation. I graduated from a national high school. I graduated from a central elementary school. So, I know the situation there.
And I know that Maraming teachers would whenever there's a PTA meeting, my teachers would always say, oh, these are the problems, ganyan, ganyan. Ngayon, ito yung sitwasyon, ito yung number ng electric fan namin dito. During summer, that time, June to March pa ang schedule ng school year. At talagang pagdating ng March, painitan. Painitan talaga ng bonggang-bongga. And we Bakit were nung time namin, mataas yung IQ ng mga batang Pinoy. yes. Wala namang electric pan nun. Oo, kasi amin din Oh, I was able to study even with with a very very basic I was able to study and get everything that I need during that time. We have a very small library that actually nung elementary ako, ang tawag dito, nung elementary ako, yung mga libro namin noon, sinishare pa. Of course, walang masama, naiintindihan ko yung part na sinasabi mo, Miss WTS, na it should be improved. We also want that. Kaso nga lang kasi parang medyo misplaced kasi yung reklamo. Kasi yung reklamo, nagagalit na nagko-contribute yung mga parents para mapagaan yung sitwasyon ng mga estudyante. Tapos, magagalit tayo kung bakit hindi nabibigay yung upuan at the same time. Pagkatapos, unaware of the real problems of students in far-flung areas that this government is trying to address. 'Di ba? So parang teka lang po. Parang if you are seeing students in the metro na pumapasok ng school lang nakatsinelas, walang sapatos, fucking give them a shoe. 'Di ba? If you see a student na pumapasok, butas-butas ang bag, di ba? Fucking give them a bag. Diba? Ayan nakikita nyo Pagkatapos, pag nag-ambag-ambag yung mga tao at yung magulang or whoever who wanted to help, kukwestiyonin natin? How are we going to move forward here? Diba? Why are you trying to kill volunteerism here? Why do you want everything to be taken from the government? If you can do something, 'di ba? Ngayon ang paniningil ko dito, okay, so DepEd, ganito ginagawa niyo, nagla-last mile program kayo putang ina, kailan ba matatapos 'yan? It has to be finished. Anong petsa na? 2019, 2023 na. 73 pa lang nagagawa ninyo. Asan na yung 4 na bilyon? If the criticism is that way, I can understand that. That's reasonable. Pero yung kukwestiyonin natin na nagvo-voluntary contribution yung mga magulang? Why are you killing volunteerism here? Meeting na Mamamatay na yung kapitbahay mo sa gutom. Do you think it is humane to call out on the government and mura-murahin yung gobyerno? Yung kapitbahay ko namamatay na sa gutom. You think it speaks about compassion? No, it speaks about your stupidity. Gutom na yung kapitbahay mo, ibigay mo yung kalahati ng bigas mo, pakainin mo yan because mas nakakahiya kapitbahay mo, namatayan ka ng kapitbahay sa gutom, tapos ikaw nakakakain ka ng bonggang-bongga, kapitbahay mo namatay sa gutom, mas nakakahiya ka bilang tao noon. Marami lang akong feelings, Miss WTS. Sandali lang, Oo. Babata ako, pero magsalita lang ako. Oo. Yung tingin ko yung napanood ni Miss WTS, ito yung part yung kay Tulfo, yung parang sinabi niya yung PTA daw is parang kinokotongan yung mga magulang. Parang, Rapi, totoo? Kakaloka. PTA, pangungutog sa magulang. Miss WTS baka mamaya feeling mo inaaway kita. Hindi. Emotions lang. I was really interested kung anong opinion doon kasi yun lang naman, blurb lang ang narinig ko talaga sa Senate hearing. Yun lang. That is my opinion. I think Rafi Yeah, Tulfo is stupid. I think Rafi Tulfo is trying to kill volunteerism. I think Rafi Tulfo is inhumane. I think Rafi Tulfo should not be a president and should not hold any national office moving forward because of that. Because of that kind of thinking. Lalo na IQ. Yung mga ginagawa at sinasabi ni Rapi Tulfo, for me lalo sa mga tao, nagpo-focus sa mga maliliit na bagay instead sa talagang malaking problema na dapat solusyonan. Nagtitrivialize yung mga makakasakit. Yung makakaano ng damdamin ng mga normal na tao, which is dapat hindi ganun.
Oo. And I think, no, we also have to understand, let us try to put your kindness in proper perspective. Kapag ka-concerned kayo doon sa batang walang desk, 'di ba? Think of something that you can do. Nakita nyo na, ayan na yung bata, ayan na yung estudyante. Do something about it. 'Di ba? But, yun yung hindi ko gets and that's what Rafi Tulfo is trying to properly Sabi ni in Kimi, the Senate. sabi ni Kimi, kasi responsibility ng government yun, dapat pero bakit tayo gumagawa? Para saan Hindi po, nandyan sila? ang responsibilidad ng gobyerno i-deliver kung ano yung nasa bidding nandun sa mga nandun sa kanilang program management, yung sa kanilang program proposition. Kung 30 chairs ang pinangako nyo dyan, o dapat 30 chairs ang nandyan. Yun yung responsibilities nila, okay? So ngayon, kung kunwari, nangako sila ng 45 chairs, o na-deliver ang 45 chairs, kaso yung nag-enroll ngayon, 55 students. O ngayon, ang magiging responsibilidad ng gobyerno, next year, dagdagan nyo yan ng kulang. Ganun po maningil ng trabaho ng gobyerno. Hindi yung panay drama. Hindi panay drama. O ngayon, kung kunwari, ang pinangako ng gobyerno, magbibigay siya ng 45 na upuan, 50 ang nag-enroll, walang upuan yung 5. Iintayin mo pa ba? 1 year pagawaan ng budget. Iintayin mo yung 5 years, limang upuan lang naman ang kulang. O ngayon, yung mga magulang na mababait, sige, in the meantime, mag-ambag-ambag muna tayo para may upuan yung 5. What's wrong with that? I think, hello? Sasabad na ako. Hi. Baba You na po ako. Okay, thank you, Ms. Thank you, WS. Mr. Blue. Thank you. Yeah, I think also, no, yung medyo na-lost lang ako dun sa sinasabi ni Miss WTS na looking for justification, ganyan. The PISA results are not supposed to bring us to justify anything. It's supposed to bring us to understand what's going on. Tapos ngayon, kasi teacher ako, so medyo bumubula na yung bibig ko with my complaints. Pero, I'm going to be honest I've never taught in a public school. I've never studied in a public school. I went to a state university. Pero, I worked in the development sector for about 7 years. So, I worked with public schools all throughout. And I feel like, yung mga nababanggit na problems na kulang sa chairs, kulang sa classrooms, mainit, walang electric fan and all that, those are the solvable problems sa totoo lang. And I agree na yung volunteerism, if we take it seriously, if we don't treat it as like, opportunities for photo ops and for grandstanding for idiots like Tulfo and all that, those are the solvable things. Hindi yun yung malalim na problem. Ang malalim na problema dito has to do with instruction. Nakakapagturo ba ng maayos yung teachers? Are we hiring teachers with the correct education principle? Are we upskilling our teachers? Are the teachers operating with the mindset na nag-e-evolve yung times, nag-e-evolve yung estudyante? Dapat mag-evolve din yung teaching methods, yung teaching strategy. The pandemic should have reflected the deep-rooted problems in our education system. Ang mga parents feeling nila daycare yung schools, na the education of their children is the responsibility of the schools alone. So pag uwi ng mga bata walang support, yun yung mga problema na dapat iniintindi natin. Kasi I've been to a lot of public schools in rural and urban areas. May mga batang natututo under a tree. May mga batang nakakapag-aral natututo sa corners ng covered gym. Mainit din doon, mainit, maalikabok, madumi. Pero the teachers are engaging, the teachers know what to do. Thank you for saying that, Oshat! Hindi yun yung pinakamabigat na problema. And I'm not saying na tama yung wala silang upuan, na wala silang classroom. Hindi ko sinasabing tama. Mali din yun. Mali din yun. Pero, that's not the only problems we are That's not supposed how to be you approach solving. it. Oo,
it's not correlated to the quality of the education. Yes. Really different problem that has to be approached differently. Yun lang kasi, when you're a politician, even when you're an NGO, no, looking for clout, looking for funders, ang dali-dali kasi magsalita na kulang sa facilities and all that. Kasi yun yung napipicturan. Hindi kasi napipicturan yung teaching strategies, hindi napipicturan yung parent education, hindi napipicturan yung lesson planning and upskilling the teachers. Pag kasi may bagong chairs, pwede mong picturean, lagay mo sa Facebook page. It's good publicity. But those are we're spending so much of our mental and emotional and financial resources on the simplest problems. Pero yung tunay na solution, nobody is looking at it kasi kailangan siya ng utak eh. Ano asahan mo kay Tulfo? 'Di ba? Kailangan mo ng management, pero asar na asar sila kay Sarah kasi hindi daw educator. But you don't need an educator there. Liling Briones was an educator. Let me just go back sa yung kanina yung GSIS problem. I was at the DepEd when Briones came in. Pumasok ako sa DepEd for a while, sa central office. Nagdala siya ng 5 bagong asset. Nilagay na sa finance department kasi daw maraming i-fix. I'm not sure what was fixed there. Kasi nagkaroon ako ng refund for like 750 pesos. Natanggap ko yung refund ko after 4 months. So it's really deep-rooted problems na nobody wants to expend energy on kasi hindi siya pang publicity. Yun lang. So, nagigigil lang ako kapag reklamo na walang chairs, kulang ng ganyan. Pero bakit walang nagsasabi na walang kubeta, walang washing stations, walang tubig? Chairs, hindi na maayos yung mga bata. Yun lang. Kainis lang. Ayan, di na bumubula yung bibig ko. Naibuga mo na lahat. Ayan. Ito si tawag dito yung mga teachers nag-akyatan. Sir M. Chika, kanina natatawa na ako sa iyo ha. Sa pagsagot kay Swa. Well, anyway, Joe, kasi didiscuss na natin to before. Parang basta way back like June or July when I was listening to you. I agree also with Shut Up. Kasi ako, graduate ako ng Pasay City East High School. My sister also graduated from Pasay City East High School. And nakita ko sa sister ko, ito experience talaga, sa bleachers sila nagkaklase. For the reason na overcrowded na kami. Overcrowded yung school, lack of classrooms na talaga. But ang maganda lang kasi, yung mga teachers kasi, ang gagaling. Yun talaga yung foundation eh. So regardless kung ano yung situation, I agree with Shut Up na kahit sa ilalim ka ng puno, kahit sa gilid ka ng hagdanan kayo nagkaklase, basta yung teacher mo magaling, makukot mo yung attention ng mga estudyante mo eh. Kasi baka mamaya mapunta to dito sa sabihin nila, niro-romanticize nyo kasi kaya hindi na nag-i-improve kasi sinasabi nyo okay naman. No. Hindi po namin sinasabing okay naman. Correct. At sabi po namin dito, yung problem ng level ng intelligence ng mga estudyante natin vis-a-vis yung mga sinasabi ninyo at pinipilit yung kinokorelate sa kulang na upuan ay maling pagtingin sa problema. Correct, correct. Yun yung sinasabi namin dito na yung mga problema ninyo sa contribution, yung mga problema ninyo sa mga kulang na upuan, yung mga problema na yan ay hindi problema. Okay? Correct. Kasi kung quality at quality ang pag-uusapan, you focus on quality. We have quality teachers. We have quality we have teachers who can actually make things work even with parang very little resources. Meron tayong laban doon. Yung problem doon sa pag-catch up sa infrastructure, inalam nyo ba kung ano yung ginagawa ng gobyerno kung paano maka-catch up doon? Ngayon, kung ang bubusisihin nyo ay yung problema sa number ng upuan, you have to look at that.
Okay? Magkaiba po yung sa quality ng education at saka yung sa infrastructure because it doesn't really go hand in hand. It is not directly ano yun? Directly proportional, ganon. It is directly proportional. But of course, gusto natin, nagsasabay siya. 'Di ba? Magaling yung teacher mo, maganda yung infrastructure. Yun yung ideal. Yun yung ideal. Ang sinasabi lang namin dito is, huwag niyong sabihin na kaya hindi matalino yung mga estudyante kasi kulang sa upuan. That's too simplistic and that's too, Totoo ka dyan, Zoe. Well, anyway, ayun nga. So, ano naman yan eh. Sa PUP din eh. Ako, I graduated from PUP. So, kami, Diyos mio, 55 to 65 sa isang classroom. Tapos, ang electric fan namin, 2 lang. Diba? Sila na kami noon. Minsan, sira pa yung isang electric fan. But still, yung mga classmates ko, mga graduates, especially sa Bulacan, ang dami. Mga, tag dito, mga valedictorian, salutatorian, honorable mentions. Pero, we graduated na sabay-sabay. I mean, ano yun eh, tsaka sa t-shirt, sa professor din yan eh. And with regard sa facilities kasi, nasa ano yan eh, nasa principal din yan eh, on how he or she is going to position that to the superintendent, and the superintendent will liaise that to the director, regional director. Diyan pumapasok yung sinasabi nga ni Oshat na yung upscaling kasi ng mga teachers, Correct. yung way ng administration, ganyan. Importante yun kasi yun eh. Kaya sabi namin, so kaya nasa principal nyo yan. Kung bakit kulang-kulang yung facilities ninyo kasi hindi niya inaakyat yan sa director. Kasi ang director kasi nag-aantay ako nung mga kulang sa mga schools eh. Or minsan nag-iikot, kung masipag yung director, nag-iikot talaga yan. Now, ang basis nila dyan is Vemocrapies Patres. I think everybody knows if you're working in the government for GAA, ayun ang basis nila. Kaya ako mayabang ako, no? Parang tangina nyo, yung tatay ko, outstanding regional principal ng high school. Ay, Ng bongga. National High School. So, nung bago namatay yung tatay ko, nakakuha yun ng award na most outstanding principal siya. Diyos mo. Makikisingit lang ako. Kasi nakakadress nga niya yan, yung mga tipong upuan, ganyan-ganyan. Sila yung nakakakita niyan eh, di ba? Sila nakakakita dyan eh. So, you know. Kaso dahil binibigay hindi maganda ang quality ng turo, lalong papalaki ng mahina. Hindi siguro yun, sorry ha, hindi yung di magandang turo, everything na ipoprovide ng teacher para lang mag-learn ang bata. Kasi ako ha, sa family as teacher, and teacher din ako, pero I really stop kasi alam mo yung hindi mo kaya ang pressure na talaga. Pero hindi mo pwedeng sabihin na di maganda ang quality ng turo kasi in every way, ang lahat ng teacher, ginagawa nila ang lahat para matuto ang bata. Like ng anak ko. Ang anak ko ngayon is LD. Kasi ano ko lang to, isingit ko lang to. Hindi kasi nila alam pag sinabi nila, kaya bobo yung estudyante kasi walang upuan. Hindi nila alam, iniinsulto nila yung teacher pagka ganun. Diba? Tama. Hindi ninyo alam, ang anak ko may LD. Pero ang teacher na yan, unconscious na may LD yung anak ko. Until ako mismo na parent, dinala ko dun para i-identify anong problema kasi lagi na lang may trouble. Pero hindi lang yun obligasyon ng teachers at the same time. Obligasyon din ng parents. Para tulungan mo yung teacher. Para ma-identify anong problema sa anak. Hindi yung bini-baby. Tulungan mo yung teacher para ma-identify niya. Kasi sa dami ba naman ng students sa classroom niya, para isa-isahin niya ang mga yan. Hello? Yung LD Learning disability sa reading at sa may mathematics. So ngayon, gradually, para matulungan mo yung teacher, ikaw as parent, tulungan mo din ang teacher para maintindihan niya yung anak mo. Kasi mantakin mo isang classroom, hindi pa yung standard yung classroom ha. Walang kwan doon, hindi yung given yung mga electric fan doon. Kundi ikaw mismo may problema yung anak mo doon sa may kwan na yun. Or bitbitan mo yung kung share lang din naman ang problema. Bitbitan mo ng share ang anak mo. Simpleng problema lang yun. Pero magtulungan, kumbaga ang parent teacher, magtulungan. Pero hindi yung isisisi dadalhin doon sa Senate. Oh, Diyos ko, nagigigil talaga ako sa totoo lang yung mga ganyan na sitwasyon. Kasi
Hindi yung quality ng pagtuturo ang questionin mo diyan kasi you don't know sa Coven, hindi mo alam kung gaano ang effort ng mga teacher para lang matuto ang mga bata. Oo. Hindi kasi natin yung parang gusto nating ma-solve yung problema natin sa education sector. Pero yung mga ganun po kasi yung hirit, hindi yun nakakatulong sa pag-solve ng problema. Yung mga na parang hindi kaya bobo yung mga estudyante natin kasi kulang ng chair, ganyan. Parang, syempre pagka sinabi mo naman yun, parang sinabi mo na lang na yung mga teacher, ang kanilang teaching skill ang nakadepende sa chair, di ba? Parang hindi rin po maganda yung ganon. Hindi rin maganda yung you do not know the sacrifices of our teachers in handling their classes, in giving the best for their students, 'di ba? Wag sanang hindi po kayo makabayan pagka ganyan. Ganon. Hindi po kayo makabayan. Ayan. Hello Phoenix. Yes, ma'am. Good afternoon po. Ano lang ako regarding kasi doon sa issue yung kaninang binotat na sa PTA. Ako po former president ng PTA, General PTA for 3 years. Maganda kasi yung collaboration na joint force ang PTA at saka yung mga teachers. Kasi kung ano yung kulang sa schools na pagtutulungan na ibibigay. Kaya yung issue doon, kasi ang issue naman dyan regarding dyan sa PTA, yung collection, iyan naman ho kasi voluntary, hindi naman yan na ini-impose sa lahat. Kung sino lang yung gusto magbigay lang. No? Kasi katulad to dito sa amin, nung yung school namin na elementary, naging integrated, so dumami yung population ng mga student. So kulang yung building. Nag-makeshift kami ng mga tent sa covered court. Pero yung pag-aaral ng mga bata hindi naman po na-discriminate. Kasi natututukan sila. Yun lang yung inaano ko din kasi kanina, parang yung iba kasi yung nagiging issue regarding sa PTA Nagiging Yun nga, parang Phoenix yung hindi nila naiintindihan kasi alam niyo po, yung pagbabudget at saka yung mga procurement na mga ganyan, ginagawa po yan ng mga government agencies, including the schools and the 1 year in advance. Ngayon, kung kunwari, 1 year in advance, di syempre, hindi naman nila mapipredict ng accurate yung enrollment the next year di ba? So kung kunwari, nag-prepare sila ng procurement for 50 chairs, paano yung naging enrollment? 60, di kulang sila ng 10. Bago nila mapanuhan yung 10 na yun, kailangan na nilang isama yun sa current year nila na sa next budget nila. Program, ganyan. So, ibig sabihin, masasagot pa nila yun sa susunod pa na taon, ganyan. Yes, correct. At saka, madam, yung MOOE kasi ng mga school, hindi naman on time na dumarating. Minsan dumarating yung MOOE ng mga bawat school, umaabot ng 6 months. Kaya yung mga schools, presidents, mga principals, naghahanap ng way kung paano nila matulungan ng maayos yung mga estudyante. Hindi lang kasi alam ng hindi lang kasi alam ng nasa taas na delayed yung pagpasok ng MOOE sa mga schools. Kaya ganun. Kaya hindi na i-implement lahat yung kulang sa upuan, kulang sa ganito. Kahit nga lang pambili ng floor wax, wala silang pambili kasi walang MOOE na pumapasok. Saan kinukuha ng mga teachers yon? Sa sariling bulsa nila. Kaya doon bumaback up yung PTA na makatulong din sa kanila. Yun lang po yun sa akin. And naman, ang tawag dito, kung yung reklamo kasi is how can we create a system so that we can address those problem na sinasabi ni Phoenix dito. 'Di ba? Pwede naman nating pag-usapan yun. Wala namang problema because that's a real problem na parang ang hirap kasing kumilos kung maraming mga changes or contingencies na nangyayari within the school year na hindi ina-anticipate. So, ano ba to? Are we going to give school districts certain autonomy on how to spend their money for contingencies like that para pag kunwari, this year kulang ng 10 upuan, bumili ng 10 upuan bukas. Ganyan. Is it something that can be allowed by our bureaucracy? Ganon? No. Think about it. We can think about it if we want to do that. But of course, pagka ginawa mo yun kasi na magiging autonomous sila sa paggasta-gasta, meron rin yung, I'm pretty sure, kayo rin yung unang-unang magsisisigaw dyan tungkol sa corruption. Diba? So, ayun. Pero, if that is something that you want to resolve, yun yung pag-usapan natin. Huwag niyong daanin yung conversation dun sa kawawa ang mga estudyante, kulang ang upuan.
Yung mga ganon. Tsaka, Yan ang actually, hindi ma'am, ata nila until nagkakaroon po now ng ano, na-absorb. oo. Yes, Tsaka, Liz. actually, ma'am, dito po sa, kung nasa ground talaga, katulad dito sa mga province, nagkakaroon din kasi ng ano ng politika. Especially kunyari pag yung school malapit sa, alam nyo, malapit sa kusina, yun yung nauuna na bibigyan ng project. Pero pag yung principal medyo kalaban ng district at matigas at hindi sumusunod basta-basta sa gusto nung ano, hindi bibigyan ng project. Kasi yung pagiging PTA president namin, katulad ako, pumasok kami up to the level na kasama kami sa school board ng LGU. So yung LGU nagkakaroon na ng project. So magbibigay dapat sila ng mga, may budget ng LGU na magbibigay sa mga schools kung ano mga kailangan nila. Pero dahil na rin sa pamumulitika, hindi rin nasusunod yan. Kaya medyo malaki rin ang problema dyan. Anyway, ayun. Pero Sige po. I think si Sapsilin Coven nito, hindi niya na-absorb yung sinasabi nito ni Sir Phoenix kung papaano niro-roll out ang mga funds. Kasi Phoenix, hindi ganun kadali pag nagkuhan ng funds ng gobyerno. Kanda takot-takot na papeles at kwan ang gagamitin mo pero ka magkwan. Kasi pag nilabas yung pondo, iiyak naman kayo ng korupsyon. Ayun na nga hindi ninyo alam kung paano nilalabas yun. Kahit teachers, sabihin ko sa inyo, hindi naman nila sana trabaho yun, pero kailangan nilang gawin. Kasi ang kapatid ko, dito siya sa special ed, pero kailangan nilang ipakita yun kung anong funds yun. Kasi ang hirap kahit sentimo lang na magastos ng teacher sa funds. Yes po, correct po. Magastos Tama lang ng po teacher kayo. ang sentimo sa funds na yun, ang laki ng issue na. Yes po. Kaya so totoo lang teacher ako pero ang sakit sa loob kaya hindi kita talaga kaya ng puso't isip ko lumayo na ako sa Pilipinas. Pero talagang ang mother ko lahat sila teacher. Kaya I understand ng sinasabing teacher, masakit para sa akin malaman na ginagano ng teacher kasi kahit man lang din noon, wala namang chair noon. Sa grandstand lang naman kami noon umuupot, tinuturuan ng mga teachers namin. Okay naman kami. Nakagraduate naman kami, lahat naman. Doktor naman at mga professional naman mga classmates ko. Okay naman ako dito. So, hindi yung mabilis na mabulsa, hindi nyo alam papaano nila linalabas yung funds na yun. Kanda takot-takot na papeles, kanda takot-takot na mga before nila yun, bubusisiin yun lahat-lahat. Kasi ultimo 5 yun, 5 ha, hahanapin sa'yo. So, sana yung wag naman ninyong yung mga teachers kasi di ninyo alam paano nila tinuturuan ang mga anak natin. By all means, ginagawa nila yun. By all means. Ayun nga. So, kaya nga minsan, we really have to reflect on, to be fair naman, sinabi naman ni Miss WTS na she is coming from a perspective of hindi niya talaga alam, kaya she wanted to know. I think ang mali lang siguro ni Miss WTS, yung kasing entrada niya, na why are you, parang justification on why, kasi ako nagpanting talaga yung tenga ko doon. Si Ocean nagpanting yung tenga. Kasi parang, it's not supposed to be justified. It's supposed to be acknowledged and recognized. Bakit tayo idiot sa ating why is our student why is our students idiot bunch in Southeast Asia, 'di ba? Bakit bobo yung mga estudyante natin kumpara sa mga kapitbahay? Ganon. So parang, there is nothing to justify here. You are supposed to recognize the problem and deal with it. Yun yung pagtingin dapat doon. Inday Sara is not justifying it. Inday Sara actually anticipated that the result is going to be very, very disappointing. Alam niya na mababa talaga magiging performance ng mga estudyante doon because of the pandemic. 2 years na nag-online classes yung mga bata. Sinabi niya even before pa lumabas na I am expecting that the grades are going to be really low. Ayun, so parang ano
walang justification. Hindi po kami nandito para mag-justify. Nandito po kami para maintindihan. Nandito po kami para suportahan ang mga pulisiyang tama. 'Di ba? At alam mo 'yon, nandito po tayo para ikula ang mga pula sa puti. Yung mga ingay ng mga reklamo na akala makabayan, yung mga reklamo at yung mga political noises na yan na akala mo merong bearing sa public discourse, we really have to, make them understand you're not helping. Pagka ganyan ng mga kuda nyo, you're not helping. Manood daw ng hearing ng luma at mga bago. Dear, kahit anong panood mo ng hearing doon, hearing lang yun na general. Pero ang reality ng problema, hindi ninyo nakikita doon mismo sa area na yun. Sa lahat ng area ng eskwelahan, hindi nyo nakikita yun. At saka yung hearing mo, not unless magle-legislate sila after, it's only for your entertainment. True. Ganun ang nangyayari. At alam mo, naawa ko sa mga ganyan kasi hindi man lang nila inisip na after niyan, anong ibabattle ng teacher? Publicly, igaganunin siya ng buong Pilipinas. Pero hindi nila inisip ang nangyari or anong ginawa ng teacher na yun. Ayun. Ang naisip lang ninyo, ang nakita ninyo doon sa public hearing. Ate, ba't ka po galit? Ang tawag dito, kung ang punto mo ay i-analyze ang aming feelings dito, alis ka na, Tan. Alis ka na. Parang the entire conversation, ang mapipick up mo lang, ba't ka po galit? Ayan. Yan po yung nagpapagalit sa amin, yung mga tangang comment na yan. Ayun. Masakit sa totoo lang, hindi ninyo alam ang alam lang ninyo ang nakikita nyo sa hearing, ang alam lang ninyo ang complaint. Pero ang problema, alam ba ninyo? Ang simple ng problema, dadalhin sa may Senate. Ang daming problema ng Pilipinas para yun ang pagtuunan. Bakit hindi kaya tulungan doon? O kayo mismo maglabas sa bulsa ninyo? Ayun. Maglubas kayo ng pera ninyo sa bulsa ninyo para maintindihan ninyo ang sitwasyon. O sige, nickname. Ayan na, sinoutout na kita nickname. Shoutout sa'yo. Guys, quick live lang to talaga. 1:30. Adi ma'am, sige na ma'am, papasok na ako ma'am. Thank you, ma'am. And thank you sa conversation at sana magkaroon uli ng voice ang teachers kasi lagi na lang ganyan ang naano nila. Oo. Kawawa naman. Ayaw mo naman, Miss Joey. Ayan ang mga maniningil ng oras ng live. Mabilis lang kasi na Thank you, live Ma'am Joey. Kaya upload ko sa YouTube yung mga hindi nakapunta para masaya. Ayan. Ayun. Adi Sir Phoenix, salamat po. Bye sa inyo, sir. Sige po. Okay, bye-bye. Bye po. Daddy Phoenix, Bye-bye po. thank you. Taga Baguio Sige po. ka ba? Ako ba, Cosmo? Nag-aral ako sa Baguio. Sa Baguio ako nag-aral. UP Baguio, ayan. Ayun, Hosha, sige. Gusto ko tong time, Joey, maaga. Yung kanina. I cannot do it consistently. Ayan. Anyway, sige. See you next time. Bye.